Alam mo ba na noon, bawal magmana ang illegitimate children mula sa kanang lolo o lola? Parang hindi patas, diba? Pero noong 2021, may malaking pagbabago sa batas. Sa video na ito, ipapaliwanag natin ang bagong desisyon ng Korte Suprema na nagbibigay ng karapatan sa mga illegitimate children na magmana sa kanilang mga lolo o lola. Tara, alamin natin. Sa loob ng maraming taon, may batas na tinatawag na Iron Curtain Rule. Ayon sa Article 992 ng Civil Code, hindi maaaring magmana ang illegitimate child mula sa mga lehitimong kamag-anak ng kanyang magulang, kasama na rito ang kanang lola at lolo. Ang ibig sabihin nito, pwede siyang magmana mula sa kanyang ama o ina. Pero hindi siya pwedeng magmana mula sa kanang lolo o lola kahit magkamag-anak pa sila sa dugo. Pero noong December 7, 2021, nagdesisyon ang Korte Suprema sa kasong Aquino versus Aquino na binago ang dating interpretasyon ng batas. Ayon sa Korte Suprema, lahat ng bata, lehitimo man o hindi, ay bahagi ng pamilya ng kanilang lolo o lola. Dapat silang payagang magmana sa pamamagitan ng right of representation. Ibig sabihin, kung namatay na ang kanilang magulang, maaari nilang manahin ang dapat sanang mamanahin ito mula sa lolo o lola nila. Ito ay malaking pagbabago dahil inalis na ang diskriminasyon laban sa illegitimate children pagdating sa pagmamana. Bakit biglang nagbago ang batas? Dahil ayon sa Article 982 ng Civil Code, ang mga apo ay maaaring magmana mula sa kanilang lolo o lola sa pamamagitan ng right of representation. Ang dating problema, hindi nilinaw ng batas kung kasama rito ang illegitimate children. Pero sabi ng Korte Suprema, walang sinasabi ang batas na dapat lehitimo lang ang apo na pwedeng magmana. Ang mahalaga, may koneksyon sa dugo ang apo at ang lola o lolo niya. Kaya dapat isama ang illegitimate children sa pwedeng magmana. Kaya kung illegitimate child ka at gusto mong magmana mula sa iyong lolo o lola, dapat una, namatay muna ang tatay o nanay mo bago ang lolo o lola mo. Ikalawa, may patunay ka na ikaw ay tunay na anak ng tatay o nanay mo. Kung pasok ka sa mga kondisyong ito, may karapatan ka ng magmana. Para makapagmana, kailangan patunayan mo ikaw ay tunay na anak ng iyong tatay. Narito ang mga paraan. Una, birth certificate na may pangalan ng tatay mo. Ikalawa, affidavit of acknowledgement o iba pang dokumento na nagpapakita na kinikilala ka ng tatay mo. At ikatlo, DNA test kung kinakailangan para patunayan ang relasyon mo sa iyong ama. Kaya kung sa tingin mo ay may karapatan kang magmana, ito ang mga dapat mong gawin ngayon. Una, tingnan kung may iniwang last will ang lolo o lola mo. Ikalawa, kunin ang mga dokumentong nagpapatunay ng iyong filiation. Ikatlo, kumonsulta sa isang abogado upang matulungan kang ipaglaban ang iyong karapatan. Dahil sa bagong desisyong ito, may pag-asa ka ng mapanatili ang iyong parte
sa pamilya. Sa madaling salita, dahil sa Aquino versus Aquino ruling, pwede nang magmana ang illegitimate children mula sa kanilang lolo o lola. Kung sa tingin mo ay naapektuhan ka ng bagong desisyong ito, i-share ang video na ito para mas maraming tao ang makaalam ng kanilang mga karapatan. Mag-subscribe para sa iba pang legal updates.